Alleluia, 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 Alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Doon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ng madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin ang inyong katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, ngayong araw na ito ng Lunes, sa simula po ng ating bagong linggo, inaanyayahan po tayo ng salita ng Diyos na alalahanin kung sino talaga tayo. Hindi bilang mga alipin ng kasalanan o takot, kundi bilang anak ng Diyos. At kung tayo'y bilang anak ng Diyos, tayo ay Kanyang pinalaya at pinagpala upang maglingkod at magmahal. Mga kapatid, alam natin na tayo ay hindi perpekto. Alam natin ng iba sa atin namumuhay sa kasalanan. Ngunit kahit alam natin na tayo ay nabubuhay sa kasalanan, balikan natin kung sino talaga tayo. At kung makikita natin kung sino talaga tayo, mapagtatanto natin mga kapatid na tayo pong lahat ay anak ng Diyos. At kung tayo'y tunay ng anak ng Diyos, pinapaalalahanan po tayo na tayong lahat ay Kanyang pinalaya, pinagpala upang maglingkod at magmahal. Makasalanan ka man, nagkakamali ka man, sa araw na ito, pinapaalala sa atin ng Diyos, pinapalaya niya tayo
upang baliktanawan kung sino talaga ang bawat isa sa atin. At ang bawat isa sa atin ay tunay na anak ng Diyos. Makasalanan man, may pagkukulang man, pero tandaan mo, anak ka ng Diyos. Sabi po sa ating unang pagbasa, mula po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, hindi na tayo mga alipin ng laman, kundi mga anak ng Diyos, sapagkat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pag-ampon. At dahil dito, tayo ay tumatawag, Aba, Ama. Mga kapatid, napakaganda ng paalalang ito. Madalas po sa ating buhay, nakakalimutan natin kung sino talaga tayo. Madalas po sa ating buhay, nakakalimutan natin na tayo'y mga anak ng Diyos. Minsan pakiramdam natin, tayo ay alipin ng ating mga pagkakamali, ng ating mga kahinaan, o ng mga bagay na paulit-ulit nating pinagsisisihan. Pero sabi ni San Pablo, hindi na po tayo alipin. Tayo po ay tunay na anak ng Diyos. At kung tunay tayong anak ng Diyos, tayo din ay kanyang sinasalubong sa kanyang kaharian. Ito po ang ibig sabihin ng salitang kalayaan. Hindi lang kalayaang gawin ang gusto natin, kundi kalayaang magmahal at gumawa ng kabutihan dahil tayo'y anak ng Diyos. Mga kapatid, kung tunay tayong anak ng Diyos, magsumika po tayong maglingkod. Kung tunay tayong mga anak ng Diyos, magsumikap po tayong magmahal. Kung tayo tunay anak ng Diyos, pagsumikapan po nating gumawa ng mabuti. Sino po sa inyo ang nangungumpisal linggo-linggo? Meron po ba? Meron po ba sa inyong nangungumpisal taon-taon man lang? Sana naman po. Alam niyo po, nung isang linggo, bago ako malis, may nangumpisal po sa akin isang estudyante, batang estudyante, grade 4 student. At pagkatapos ng kanyang kumpisal, tinanong niya ako, sabi niya sa akin, Father, ikaw din ba nangungumpisal ka? Sabi ko, oo, dapat. Sabi niya sa akin, Father, di ba pari ka? Dapat hindi ka nagkakamali. Dapat hindi ka nagkakasala. Pero sabi ko doon sa batang estudyante namin, sabi ko, mahina din ako. May pagkukulang din ako. May pagkakasala din ako. At nung nakaraang linggo po, nangumpisal po ako. At yung pari pong duminig ng aking kumpisal, hindi naman niya ako kilala. Pero sa amin pong mga pari, sinasabi namin na kami po, kapag kami po ay nangungumpisal, sinasabi namin na kami ay pari din. Kaya sa dulo ng aking pangungumpisal, ang sabi lang nung paring pinagkumpisalan ko, you are a priest. Therefore, you must live as a priest. Sa madaling salita, pari ka. Dapat kang mamuhay bilang isang pari. Bakit ko ito binabahagi sa inyo mga kapatid? Dahil yun din po ang panawagan sa atin. Kung tunay tayong mga anak ng Diyos, mabuhay tayo hindi sa kasalanan. Kundi kung tunay tayong mga anak ng Diyos, mabuhay tayo bilang tunay na anak ng Diyos. Naglilingkod at nagmamahal. Kaya nga mga kapatid, kung mapapansin po natin yung ating ebanghelyo, si Jesus ay tinutuligsa. Bakit? Dahil siya ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. At sino yung pinagaling ni Jesus? Isang babaeng inaalihan ng demonyo ng halos 18 taon na. Pero anong sabi ng mga tao sa kanyang paligid? Hindi ka dapat nagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Pero anong pinapaalala sa atin dito mga kapatid? Ang pagiging anak ng Diyos
walang pinipiling oras at pagkakataon. Dahil kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ikay dapat nagmamahal, ikay dapat patuloy na nagpapakita ng awa, at ikay dapat tunay na sumasalamin kay Jesus. Mga kapatid, makasalanan man tayo, may kakulangan man tayo, may pagkakamali man tayo, pero balik tanawan natin sa araw na ito kung sino talaga tayo. At sino po talaga tayo? Tayo po'y anak ng Diyos. At kung tunay tayong anak ng Diyos, nawa, mamuhay tayo bilang tunay na anak ng Diyos. Naglilingkod, nagbibigay ng awa, at higit sa lahat, nagmamahal.